So nakita nyo ba yung previous kong video na kumita ako ng around $9,000? Actually, nagtuloy-tuloy yung win streak nun. Kumita pa ako ng another $5,900 for a total of $15,671. So meron lang akong dalawa pang additional trades sa video na to. Ibe-breakdown ko yung dalawang yun. And ano pang mindset and na-realize ko with this win streak. So, ready ka na? Let's go! So very basic lang no yung isa kong trade sa Euro USD tayo. And usually, may mga trades ko talaga is reversals. So, naghahanap ako ng mga double tops, double bottom, head and shoulders. Yan. Or pwede rin naman yung mga change of trends. For example, ganyan, di ba? Then, ganon. Ayan. So, in this case, ang nakita natin is yung double top. So, nakita natin na dito, nagkaroon ng reaction sa resistance area na yan. Kaya nagkaroon ako ng resistance area dyan. And move forward natin. And then dito, nagkaroon ng indecision. Umangat. Nagkaroon ng indecision. Then, dalawang red candles. So, dyan ako pumasok banda. And then, ito lang din yung nangyari. Nagtuloy-tuloy lang din siya. Okay, so, siyempre medyo umangat ng konti. Sa mga nagtatanong pala, yung risk-reward ratio ko is 1 talaga. Okay? Pero minsan, nagte-trade manage ako. So, sa trade management, ang isang example na ginagawa ko is nag-a-add ako sa mga wins ko. For example, nagtuloy-tuloy yan, nag-a-add ako. Pero kapag yung approach is ganito, medyo mabagal, hindi ako nag-a-add. And then, kapag naman yung approach mabilis, for example, yan, mabilis. Katulad nung nangyari last time sa Euro GBP, hindi ko alam kung naalala niyo yun. Pag mabilis yung approach, nag-a-adjust ako ng TP and SL. Yun yung ginagawa ko. Pero kapag mabagal lang din, hinahayaan ko lang siya. Katulad dito sa trade na to, hinahayaan ko lang siya. So, yun yung nangyari. Bumaba. Ayan. So, sa mga nagsabi, coach, masyadong risky. Ilang percent ba yung yung risk mo? So, yung risk ko is around 2%. Okay, so doon ako naglalaro around 2% risk. 1 to 2% actually. Pero mostly 2% risk talaga. So, ayan, bumaba. So, actually, swerte pa ako dito kasi kung titignan nyo, ito yung nangyari. So, tinaman TP ko. Then, yun. Merong high impact news nung day na yun. Nasa basketball ako. Buti na lang, tinaman muna yung TP bago nagka-high impact news. Sa mga nagtatanong din about sa capital ko, yung capital ko is 100,000 USD. So, yan. Dito tayo sa second trade natin, sa XAU USD. Usually talaga nasa 5-minute time frame ako. And then kapag XAU USD, yung TP and SL ko nasa around 40 to 60 pips. So, in this case, ang risk to reward ko nasa 1.7. Pero again, usually talaga nasa 1. Or minsan, 1:5. Medyo case-to-case basis talaga. So, hindi ko talaga masasabi na lagi ang 1:1, lagi ang 1:2, 1:3. Depende talaga sa nakikita ko sa market. Pero usually, 1:1. So, sa trade na to, makikita nyo, nagkaroon ng sideways. Ayan. And then, usually, ang nakikita ko, kapag may mga ganyang sideways, syempre, breakout trader tayo. Diba? Makita natin na kapag gumanyan, ayan. Or kapag dito nag-breakout, ayan. Pero syempre, depende pa rin sa approach niya. Kapag yung approach niya sobrang strong, for example, biglang gumanyan, ayan. Tapos gumanyan. Okay, hindi ako magti-trade dyan. Pero usually, hindi ka naman makakita ng confirmation candle kasi usually kapag ganyan, dire-diretso talaga siyang bababa. Pero kung approach niya, yan, medyo mabagal. Kung kita nyo, ayan. Then, dyan, pwede tayong pumasok. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Ayan, so nagkaroon ng breakout. So, tingnan natin kung may pullback. Ayun, nagkaroon ng pullback. Then, naghahanap na ako dyan ng confirmation candle. Kasi kung hindi ko naghanap ng confirmation candle dyan, hindi natin alam kung baka dire-diretso bumaba yan. So, yung iba hindi nagko-confirmation candle. Ako rin, minsan hindi. Pero again, case-to-case basis siya. Ayan, so bumaba pa nga. Bumaba pa ng bumaba. Ayan, so nagkaroon ng hammer. So, for some reason, hindi ako nakapasok dyan. So, saan ba ako nakapasok? Ayan. I think dito sa engulfing, then nakita ko pa yung hammer. So, dalawa na yung yung candlestick confirmation. Ito naging red pa. Ayan. So, ito pala yung pinaka-bullish engulfing niya. Ito yung pinaka-bullish engulfing. Diyan ako pumasok. Then, meron pang isang hammer dito. So, dalawa na yung candlestick confirmation. So, titignan mo, ang ganda, no? So, para kang merong trend line pa dito. Ayan. Tapos, nag-breakout pa dito sa malakas mo na resistance. So, kaya nag-trade din ako dyan. So, medyo may mga iba't ibang confluences talaga. Then, ayan na nga yung nangyari na dire-diretso siya
pataas. So, yan yung kumita ko ng $2,800. Umangat pa yun, alam ko yan. Umangat pa nga talaga siya. So, ang pinaka-tip ko talaga para magkaroon ng sunod-sunod na win streak, most probably, magagawa mo to kung lagi ka lang magtitreat ng tinatawag na mga A setups. Yung A setups, ibig sabihin yan yung sobrang gandang setup na mahirap tong palampasin. So, ito yung maraming confluences, then makikita mo sa ibang time frame na nagkakasundo-sundo talaga sila, and then based experience mo na nakikita mo talaga na obvious. Okay, na 95% or 90% talaga na yun talaga yung mangyayari. Yan yung i-trade mo lang kung gusto magkaroon ng malupit na win streak. Kasi tatlo yan. Merong A, may B, may C. Sa C, yan yung wala akong matrade Ay, nako. Sige, pwede na to. Ayun, yun yung C setup. So, yun yung wag na wag natin gawin. Yung pinipilit lang natin, may makita na wala naman talaga. Yung B, yan yung, ay, pwede na. Pasok naman sa trading plan ko. Pwede na to. Medyo hindi gano'ng karaming confluences, pero pwede na to. So, ano sabihin ng confluences? So, yung confluences, yun yung parang nag-a-agree yung mga multiple indicators or mga analysis or techniques na nagpo-point into a similar outcome. Like, aakit yan or bababa yan. So, yun yung confluences. So, sinasabi nila, the more na mas marami nun, mas sure ka, mas confident ka. Therefore, mas maganda yung win rate. Pero again, sobrang uncertain talaga ng market. Minsan kahit may sobrang sure ako na itataya ko yung buhay ko dito, minsan talo pa rin talaga. So again, uncertain pa rin talaga yung market. So marami rin nagsasabi na, coach, sobrang risky ng trades mo, tataas ng mga lots mo. So ganun kasi talaga akong klaseng trader. Bakit? Kasi yung mga tinatrade ko lang din, yung mga A setups ko. Okay, so hindi ako laging may trade. Pero kapag meron, and nakita ko na talagang malupit to, semi-all-in talaga na, hindi naman all-in na 100%, all-in na 2%. So sa mga tatanong, paano makita yung mga trades mo, coach, bago ka pumasok, during, and then after? Kung TMT student ka, punta ka lang dyan sa Facebook page ng The 30-Minute Trader, then ask mo lang. Pero kung hindi ka pa TMT student, kailangan mo maging TMT student para mapasok ka sa Discord. And gusto mo talaga makapasok sa Discord, gusto mo maging TMT student, yan, click mo lang tong link na to. So yun lang, kita-kits.